mahirap, sabihin natin. Pero ngayon, sabi ni Kuya Glenn, oy, nandito ako ngayon, kapiling ko na ang Panginoon. Sa atin, patikim pa lang. Pero siya, mismo siya, kasama niya ang Panginoon at inaaliw siya ng Panginoon doon sa langit. Amen. So, minsan pa, palakpakan natin ang Panginoon sa bawat buhay. Abay mo nga mo yan, yung katabi. Baka ngayon mo lang siya nakita, sabihin mo kapatid, nag-aagalak ako kung makita ka. Ayan. So, excited po ako sa mensahe ng Panginoon ngayon. Teka lang. Ayaw makikitulong sa akin. So, patuloy po tayo sa God's blueprint for financial breakthrough. At naniniwala po ako yung blueprint ay isa-isang ipinapakita sa atin ng Panginoon. This is our third week. And last week or 2 weeks ago ay pinakita sa atin about yung kapos mentality na gustong i-break ng Lord, na yung kulang mentality, slave mentality, poverty mentality ng bawat isa sa atin dahil meron tayong mayamang Diyos. Amen. Dahil meron tayong makapangyarihang Diyos. At para bang insulto, kumbaga diba itong mga magulang, ay nga, ang daming mga live na yan, diba? Yung mga anak nila, kilala nyo na, nagsusap na nagaganda. Halimbawa kayo napakayaman nyo, tapos ang anak nyo nagsusuot ng gusgusin. Diba? Parang insulto yun sa magulang. Tama? Amen? Na bago pala lumabas yung bahay, sasabihin mo, uy, teka, bago ka, bakit yan ang suot mo? Parang wala kang damit. Diba? Bakit ganyan ang ayos mo? The same thing with us, na yung hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, ngayon, siyang ating Ama, siya yung ating Panginoon, tapos tayo. Why? Because of our mentality. Maghirap na kasi kami. Wala kasi. Okay? Pangalawa, last week, sinabi ni Pastor Rudolph about God's own everything. Okay? Napakahalaga na makita natin na wala pala tayong pagmamayari. Na lahat ng ito ay pagmamayari ng Diyos. And then, this week or this moment, naniniwala ko na meron na namang i-unveil. May ipapakitang blueprint sa atin ng Panginoon para sa kanyang kingdom finances. Halimbawa, nakikita niyo ba yung presyo? Meron kayong 86,400 pesos sa inyong bank account every morning. Okay? Na every morning may magdideposito sa inyo ng 86,400 pesos. Pero may kondisyon. Ibibigay niyo muna sa akin yung bank account niyo at pati password. Ay, scam naman na. Ang daming ganyan. Hindi po ito scam. Baka sabihin ko si Pastor, nag-i-scam. Ang daming na-scam. Ito po ang condition. Or yung catch. May catch. Yung amount ay mawawala every midnight. Ano ang gagawin mo? Bibigyan ka every morning ng 86,400 pesos. Pero, kada midnight, mawawala po ito. Ano ang gagawin? Yun! Ano pa po? I-withdraw. Naniniwala ako, baka madaling araw pa lang, nakapila ka na. Tama? Nakapila ka na sa bank para sabihin, uy, sayang to. Hindi ko hihintay maghapon. Diba? Umaga pa lang, gagamitin ko na to o i-withdraw ko na to. Alam niyo po ba na meron din tayong ganitong bank account na tinatawag nating time, oras, na meron tayong 86,400 seconds para i-utilize sa buhay natin. Na every night, nawawala po yung balance nito. Sa ayaw at gusto mo, yung oras na yon ay mawawala. Hindi po pwedeng manipad. Okay? Walang advance. Okay? Diba? Hindi mo sasabihin, oy, teka, babalihin ko muna yung bukas, gagawin ko na ngayon. No. Kung ano ngayon, yun lang ang pwede mong gamitin. At kapag hindi mo ito nagamit, mawawala po ito.
Amen? Tama yung sabi ni Pastor Rudolph, walang merong 25 hours a day dito. Amen? At wala rin 23 hours meron dito. Sino ang minanakawan ng oras? Wala po. Diba? Pero, nasa sa atin kung paano natin to gagamitin. Okay? It is your loss kung hindi mo ito gagamitin ng tama. Amen? Na kahit mag-request ka pa ng refund, eh, hindi po ito maaari. Kaya nga po, use your time wisely. Diba? Ito yung special bank account na pinapahiram sa atin. Amen? Lahat po tayo meron 24 hours. At may kinalaman din po dyan ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Hindi lamang po sa time, kundi pati sa finances, resources, at mga talents na meron tayo na binigay ng Panginoon. Pwede po ba tayong tumayo? Basahin po natin ang Matthew chapter 25 verses 40 hanggang sumusunod katulad ng ating napanggalingan. Ako sa verse 14, kayo po ang susunod. Okay po ba? Matthew 25 verse 14. Sapagkat may ilang tulad dito ang kaharian ng Diyos. May isang taong manlalakbay o maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at pinibili na sila tungkol sa kanyang mga ari-arian. Verse 15. Ay dalawa, ang isa naman ay isa. Yan ang bawat isa ay sa kanyang pagkakayahan. Tapos, sumulo. Ang tumanggap ng 5 talento ay umalis kaagad at ginamit ang mga iyon sa kalakal. At kumita siya ng 5 talento. 17. 18. Ngunit ang tumanggap ng isa ay umalis. Nagukay siya sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. 19. 20. Ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagsulit ng 5 pang talento. Sabi niya, Panginoon, pinagkatiwalaan mo ako ng 5 talento. Narito po, kumita ako ng 5 pang talento. 21. Lumapit din ang tumanggap ng 2 talento. Sinabi niya, Panginoon, pinagkatiwalaan mo ako ng 2 talento. Narito po, kumita ako ng 2 pang talento. 23. Lumapit din at tumanggap ng 1 talento. Sabi niya, Panginoon, alam ko kung kayo ang taong malupit. Gumagapas kayo sa hindi naman ninyo sinasakahan. At umaani kayo sa hindi nyo naman pinunilaan. 25. 26. Sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, napakasama mo, tamad na alipin. Alam mo palang gumagapas ako o gumagapas sa hindi ko hinasikan at umaani sa hindi ko pinulaan. 27. At nang sa aking pagbabalik ay matagapusan na kung ano ang aking kasama na makukuha nito. 28. Kunin ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento. 29. 30, sabay-sabay po tayo. At ang walang silbing alipin na ito ay itinapon ninyo sa labas, doon sa kadiliman. Doon ay magkakaroon ng pagtamis at pangangalit ng mga ngiti. Ang title po ng ating pag-usapan ngayon ay Mabuting Katiwala o Katiwaladas. Manalangin po tayo. Aming Ama, marami pong salamat sa iyong presensya, sa iyong pagkilos, at alam ko po na marami ka pang ituturo at iyahayag sa amin ngayong umaga. Patuloy po kami nagpapakumbaba sa iyo.
Wala po kami may pagmamalaki. Wala po kami nang itatago. At sa oras na ito, patuloy kang kumilos. Kung meron kong karumihan sa aming isipan, sa aming puso, Panginoon, akalinisin mo nga po ang bawat isa. Hayaan mo maging karapat dapat kaming sisidlan ng iyong banal at mapagpahalang salita pa, Panginoon. Sa oras po na ito, nagugutom po kami. Nauuhaw po kami sa iyong presensya. Hayaan mo nga po na magpahayag ka sa amin. Habang kami mauupo, makikinig, Lord, binubuksan namin ang aming puso, anumang mga kaabalahan, anumang mga alalahanin, Panginoon, inilalagay po namin yan sa iyong dakilang trono. Dahil alam ko po na meron kang higit na solusyon para dito. Kayo ang tutulong sa amin para malutas anumang problema, suliranin na meron kami. Kayo po yung tutulong sa amin na magtagumpay sa buhay nito, Panginoon. Kaya naman, inahabilin po namin sa iyo ang mga oras na ito. Ibinibigay po namin sa iyo ang aming puso, kaisipan, ang aming panahon, Panginoon. Maghari ka nga po at kayo ang kumilos sa aming kaligtasan. At kayo ang mapapurihan sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mari na po tayo po. So, pag-usapan po natin ngayon yung mga principle tungkol sa pagiging mabuting katiwala. Na ang Diyos ay hindi lamang naghahanap ng pananampalataya o faith, kundi naghahanap siya ng mga tapat o faithful. Amen? Sa buhay natin, tandaan po natin na kung ano ang ginagawa mo sa ibinigay ng Diyos sa iyo, ay magdedetermine na kung ano ang susunod na ibibigay niya sa iyo. Grabe ngayon, di ba? Viral ngayon yung flood control. At salamat sa Diyos dahil ngayon nagiging matalino na ang mga mamamayan. At ine-expose ng Lord kung ano yung tama at mabuti. Di ba? Na yung pagiging mabuting katiwala ba o hindi? Sa tingin nyo, yung mga contractor ngayon ay pagkakatiwalaan pa? Amen? Hindi. Hindi pa yun. Ang mabuting katiwala ay daan para sa multiplication at banal na promotion. Amen? Ang sabi nga po ni Pastor Rudolph, last time, binanggit niya na God owns it all. Walang sa akin, walang sa iyo, lahat ay Kanya. So, kung ganun pala, ano ang ating posisyon ngayon? Ano ang ating role sa mundo ito? Kung hindi pala atin, na kasi ang tao ngayon nakapokus sa pagmamayari. Tama? Akin ito, uy, meron akong ganyang ari-arian. Amen. May ganito akong luxury car. Diba? Lahat tayo ay nakapokus sa kung ano meron tayo upang ipakita kung sino tayo o ipagmalaki. Pero, ang karya ng Diyos ay hindi tungkol sa ganitong bagay. Na ang Diyos ang may-ari at tayo ay mga katiwala lamang. Ano po sabi ng awit? 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it. The world and all, sabihin nga po natin, and all who live in it. Grabe, no? Na meron daw isang katiwala, na tayo daw po ay mga katiwala. Okay? Tagapamahala lamang ng mga bagay na nasa sa atin ngayon. Okay? Na hindi po tayo ngay pagmamay-ari kung hindi pinagkakatiwalaan lang tayo ng Diyos dahil Kanya ang lahat ng bagay. Meron pong isang pastor, parang si Pastor Rudolph, nung pinag-aral niya yung patungkol sa pagmamay-ari ng Diyos ng energy, punong-puno ng buhay, meron pong isang mayaman na negosyante na miyembro ang hindi maipinta ang mukha. Okay? So, inimbitahan niya si pastor na para kumain sa kanilang pananghalian na yun. So, patapos kumain, pinakita nung negosyante nito yung kanyang mag-aarang mansyon, yung kanyang mga kalupaan, pati yung kanyang mga 28 ba? O 40? 40 luxury car, di ba? Na noong kanya na itong pinapakita, ang sabi niya sa pastor, ngayon, sabihin mo sa akin, hindi ba sa akin ang lahat ng lupain ito?
napangiti ko yung pastor at ang sabi niya, tanungin mo ako ulit pagkatapos ng hearing. Ay, hindi mo pala. Sabi ng pastor doon sa mayamang miyembro, tanungin mo ako muli pagkatapos ng 100 taon. Sino pa ang may-ari niyan? Amen? After 100 years, sino pa kaya ang magmay-ari ng lahat ng bagay niya? Bakit? Kasi nga po, yan ang realidad. Lahat ng meron tayo ay meron tayo dahil ibinigay, ipinagkatiwala lang sa atin ng Diyos. Amen? Ibinigay, pinagkatiwala, lahat po ng pagpapala na meron tayo, pahiram lang yan. Amen? At ito yung kailangan natin maunawaan bilang blueprint ng Panginoon. Madalas hirap na hirap tayong ibukas, di ba? Hirap na hirap tayong gamitin kasi akala natin, ito akin to masasayang na ito. Amen? Nanayas ng Panginoon na ipakita sa atin na lahat ng meron tayo ay pahiram lang ng Panginoon. Kaya nga ang title natin, mabuting katiwala or katiwaldas. Ako ba'y mabuting katiwala o katiwaldas ng Panginoon? So ano ba yung mga tinuturo ng talinghaga na ating binasa? Ano ba yung mga principles na po pwede natin matutunan upang sa ganon, hindi tayo maging katiwaldas, kundi maging mabuting katiwala. Okay? Ready na ba po na tayo? Amen. Okay. Number 1, tanda po natin, ang isa sa mga prinsipyo na sinasabi ng Panginoon ko, siya ang may-ari ng lahat ng bagay, bawat isa yung pinagkatiwalaan ng Diyos. Amen. Na walang ibinigay ang Lord na wala. Sabi mo sa katabi mo, lahat pala meron. Amen. Lahat pinagkatiwalaan ng Diyos. Lahat ay meron. Ano sabi ng Matthew 25:14? It will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his wealth to them. So, bukod sa steward, katiwala, ano pa yung ibang tawag dito? Yung tagapamahala. Sa English, money manager. Pero sasabihin ng iba, pastor, jer lang. Kasi walang money. Ayun naman tayo. Kaya nga sinasabi natin na lahat ay pinagkatiwalaan, walang hindi pinagkatiwalaan ng Diyos. Bumabalik na naman tayo sa kapos mentality. Kapos palad, wala mentality. Jer na lang dahil walang money. Puntahan po natin itong tatlong servants, okay? At mag-focus tayo doon sa isa kasi siya yung sikat eh. Bakit? Kasi nga nung tinawag yung tatlo na kanyang Panginoon, ang sabi, yung una daw, ilan ang binigay? 5. At yung pangalawa, 2. So, ang sabi doon, talagang, kumbaga, di ba parang tayo, kung tayo yung nandun, tayo yung isa sa mga sabat, di ba kinakabahan ka? Ano ba yung ibibigay sa akin ng Lord? Ilan kaya? Di ba parang, uy, mas magaling ako doon, dapat mas marami ako doon. Di ba? Uy, mas malapit ako sa Lord. Kailangan mas malaki. Pero yung isa, ilan po yung binigay? Isa. Teka. Di ba? Parang, Lord, parang unfair yata na sila, ito may 5, ito may 2, ito may 3. Tapos akin, ilan? Isa. Bakit parang unfair? Pero pasalin po natin, ang sabi po ng Matthew 25:15 ay binigyan niyan ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayanan. So bawat isa pala, pinagkatiwalaan ng Diyos at lahat po nito ay nakatanggap. Amen. Walang hindi. Pero, nung umuwi sila mula sa Lord, ay napansin ng isa na bakit ito isa lang. Pero nakalimutan niya yung prinsipyo ng Diyos. Ano daw? Binigyan sila ng salaping ginto, bawat isa, base sa kanilang kakayanan. Wala pong favoritism ng Diyos.
Tandaan po natin na ang Diyos walang favoritism. Na, ito kasi gusto niyo yung anak na ito eh. Kaya sa Kanya, mas marami. Okay? Na sa Kanya, may dagdag. Na 50 square meter. At hindi rin daw uubra sa Kanya yung sip-sip. Amen. No, ito, lagi itong tumitigit sa akin. Laging gumagawa ito ng pabor sa akin. Kaya, mas marami. Dahil nagpapalakas siya kay Lord. Okay, anak, mas marami. Pero ano daw po yung basihan ulit ng Diyos sa kanyang pagbibigay? Base sa kakayanan ng bawat tumatanggap. Okay? Hindi siya base, favorite ko to, lagi yan nandyan pag Sunday, o lagi yung ganito ginagawa, so bibigyan ko. Kung hindi base sa kanyang tinatanggap. At madami, ito pa rin yung isang problema, na sinisisi yung government na kasi walang relief. Okay? Natulong sa gobyerno. Kaya tayo naghihirap kasi, kurakot ang gobyerno. Hindi po ako nag-state ng facts, okay? Nagsasalita lang ako, baka sabihin nila. Na kaya tayo naghihirap kasi walang binibigay na tulong sa akin ang gobyerno. Okay? Or sinisisi po yung mga magulang. Na kasi, bakit pa kami pinanganak na mahirap? Kung mayaman sana magulang ko. Amen. Meron kayo naririnig na ganyan o kayo naisip niyan? Kung mayaman sana yung magulang ko, sana hindi kami naghihirap ng ganito. Ang problema, pamilyaring tao na rin. Okay lang sana kung bata, wala akong magagawa. Pero ngayon, na kung ikaw ay fully grown at matured na, mag-isip-isip ka. Okay? Ang iba naman sinisisi, ito na naman, yung tadhana. Ito yung kapalaran ko. Kaya nangyari sa akin to because this is my, tadhana. This is my destiny. Niloob ng Diyos. Kaya okay na ako dito na maging mahirap. Sinisipa ang Diyos. Samantalang kanina sinabi ng Panginoon, lahat sila nagkaroon at wala. So, base sa talata, ano po yung dahilan at bakit malaki o maliit ang kanilang tinatanggap? Ulit? Base sa kanilang kakayanan. Amen. Ang kaya tanong, ano ba yung ginagawa natin para ma-improve yung ating kakayanan? Para gumaling. Madalas kasi sinisisi natin sa outside eh. Napansin niyo? Yung ekonomiya kasi bagsak. Yung gobyerno kasi, yung ibang tao niloko ko. Pero ang tanong, ano ang ginagawa mo para maging mahusay, mag-improve yung pagiging katiwalang ugali? Kasi ano sabi? Nakabase ito sa ating kakayanan. Inuulit-ulit ko to kasi gusto nating masira yung mentality na wala ako, sobra kasi yung gobyerno, ang laki mag-tax. Ang daming dahilan eh. Pero ang tanong, ini-improve mo ba ang iyong sarili para maging mas marami o mas higit yung resources o yung talent na binibigay sa iyo o binibigay sa iyo ng Panginoon? Kasi ganoon yung naging mentality nung isang nakatanggap. Amen. Nasabi niya, bakit ako kakaunti? Okay? 1, 5, 2. Pero, nung binabasa ko po ito, sabi sa ibang version, yung isa naka-receive ng 5,000 sa laping ginto. 2,000 sa laping ginto. So, lalo akong nagka-interest. At kung tinignan ko, ito po yung shekel. Okay? Yan po yung pera noon na ginto. Okay? Ang mina daw ay merong 50 shekels. Sabihin nga natin, 50 shekels. Kapag tinimbang mo yung 50 shekels, tumitimbang daw yan ng 0.6 kilograms. Okay? Kaya sila, magtataka ka noon, bakit tinitimbang yung pera? Okay? Kasi, ang hirap nga namang magbilang eh. Baka magkamali ka pa. Di katulad ng timbang, alam na nila. Okay? Yung talents, ibig sabihin, 60 minas.
So, 60 times 50 para magkaroon ng 3,000 o ng isang talent, ibig sabihin 30 shekels. Okay? Tumanggap yung isa ng 3,000 shekels na ang kabuang bigat. Hindi po ito or mahihirapan ng isang babae bumuhat nito. Parang konti na lang, 7 kilo na lang, katumbas na ho siya ng semento. Isang sakong semento. Nakukuha nyo? Dahil ang gunto ay mabigat. So, yun daw po pala yung equivalent ng talent. So, yung isang talent, hindi lang po na ito literal na, yung skills o yung talent na binigay sa atin. Kundi, ito po ay sa Bible times ay terminology ng kaperahan. Okay? Kaya kung papasin ninyo kapag nagbasa kayo ng Biblia, ang daming usapin patungkol sa pera. Nami-misinterpret lang dahil daw yung mga pastor mga mukhang pera. Okay? Pero si Kristo, ang daming tinuro. Sino nagtuturo po nito? Si Jesus. Sabi, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Amen? Pero pansinin nyo, kapag daw yan, magkano ngayon ang ginto? 24 karat. Nasa 6.5 ang isang gramo. Alam niyo na kung magkano yung 33 kilos na ginto. Sa panahon natin ngayon, okay? Sa panahon natin ngayon, ang laki. Ayan, sabi Gary. Alam niyo kung magkano? 214,500,000. Isang talento. Itatago mo ba o hindi? Diba? Sa labor mong panahon na yun, it's equivalent to 20 years day of labor. Grabe pala. Kaya kapag hindi mo, kung binasa mo lang ito, ako kasi kakaunti eh. Pero ganun talaga, merong poverty mentality. Ganun talaga pag merong poor. Diba? Kasi kinumpangan niya doon sa kasama niya. Pero kung sa kanyang hawak ito, hindi mo mabuhat eh. Tama? Yung iniisip natin kakaunti, madalas ganito ang nangyayari. Kasi kakaunti, uubusin ko na lang. Amen! Diba? Halimbawa, meron ka 1,000, tapos nabaryahan, kaya ang hirap magbarya. Kasi pag barya na, anong gagawin? Gagastusin na lang. Kaya na tatlong bagay eh. Either tinatago, ginagasta, or ini-invest. Yung mga pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Sabi nga, each servant was given something, no one was left out. Walang isa man na umuwi ng wala. Amen? Naka-receive sila. Kaya nga po ito, what you have may not look like much to others, but it was entrusted to you by God. Kung ano man meron ka ngayon, sa tingin ng iba ay kakaunti, pero tandaan mo, pinagkatiwala yan ng Diyos. Hindi mo lang yung basta pinulot, pinagkatiwala sa atin yan ng Diyos. Kaya stop comparing your portion. Ay, si kuya ko ganito, yung kapatid ko ganito, yung kasama ko sa trabaho ganito. Tapos ako ganito lang. Doon nasisira ang lahat. Once yun, nag-compare ka na. Once na tinignan mo na yung pagmamay-ari ng iba, sabi mo sa katabi mo, focus lang sa iyo. Amen? Focus lang sa binigay ng Diyos sa iyo. Yung binigay nga ng Diyos sa iyo, hindi mo pa mamanage eh. Doon tayo magaling eh. Parang sa laro ng chess, di ba? Oo. Yung nakaupo, pinapakailaman mo, ito, mas magaling ka dito eh. Di ba? Mas madaling pakailaman yung buhay na may buhay kaysa sa buhay na sarili mo. Di ba? Na gusto ng Diyos na magsimula tayong mag-manage ng maayos. Amen? Bakit? Kasi ito yung pangalawa. Ang pagpapabaya sa iyong pamamahala ay nagdudulot ng pagkawala. Na sa lahat daw ng pinagkatiwala sa atin at kung tayo magiging pabaya, nagsisimula na itong mawala. Ano po ang sabi? Noong siya'y lumapit sa Panginoon, sabi niya, Panginoon, natakot po ako. Diba? Pero tandaan po natin, hindi yung fear ang issue. Ano sabi ng Panginoon? Ikaw, tamad.
Diba? At hindi mabuting alipin. Okay? Bakit? Tandaan po natin, it is wrong to bury what God gave me. Mali pong hayaan na lang nakatago ang mga talento, ang mga possession, ang mga resources na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Tingnan niyo po. Kung tutusin, sasabihin natin, doon sa nakatanggap ng isang talento, ano siya eh? Play safe. Diba? Kasi ayaw niyang mawala. Ayaw niyang masayang. Pero ang problema, wala siyang ginawa. Okay? Ano sabi ng Panginoon? Ikaw na tamad at masamang alipin. Ibig sabihin, nagalit ang Panginoon doon sa tao na hindi man lang sinubukan. Diba? Ang sabi ng Panginoon, bakit hindi mo man lang nilagay sa bangko? Sana tumubo man lang ito. Kahit 0.001%. Amen! Tama ba ba sa lines? 0.001%, di ba? A year. Oh. Sa 20-something million, laki na rin yun. At least tumubo. Nagamit. Napakinabangan. Hello? Madalas ito nangyayari. Di ba? Yung kawalan ng paggawa. O yung sinasabi natin passive. Di ba? Ayaw mag-take ng risk. Pag sinabing pagiging passive, eh, sige lang, okay na yun. Hintay na lang ulit kasi pinatago lang to sa akin eh. Di ba? Okay na yun. Hintay na lang natin dumating ang Lord, tapos yun. Pero iba yung naging reaction ng Diyos o ng kanyang Panginoon. Amen. Hindi natin ito ina-expect. Hello? Di ba? Kahit tayo, nasasabi ba? Galit pala ang Diyos doon sa mga hindi nagtitake ng risk. Ano po yung point dito? Na hindi daw natin mapiplease ang Diyos sa pamagitan ng play it safe. Amen? Na kailangan natin mag-take ng risk sa buhay. Kung hindi tayo gagawa nito, sasabihin tayo na masama at tamad na katiwalas. Amen? Na sa lahat ng tinatangkilik po natin ngayon, ay gusto ng Diyos na kahit na sa papaanong paraan ay mag-reproduce po ito. Nagagalak po ako, natutuwa ako, halos majority ng mga member dito sa church ay mga businessmen and women. Palakpakan nga po natin. Yung ganito ng negosyo, naniniwala ko, isa yun sa wisdom na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Na doon sa mga kakayanan na yun ay nagagamit natin yung pinagkatiwala sa atin. Alam niyo po ba na mas gugustuhin ng Diyos na subukan mong pagsilbihan siya at mabigo kaysa sa wala kang ginagawa? Amen? Mas gusto ng Panginoon o mas gugustuhin ko na gawin o subukan gumawa ng isang bagay na dakila at mabigo. Amen? Yung para bang, Lord, tapos na ako doon sa comfort zone. Tapos na ako doon sa pagiging ganito na lang. Sabi mo sa katabi mo, magle-level up na ako. Amen. Kailangan natin yun. Kailangan natin ang makita na huwag kang pumayag na huwag mag-take ng risk. Meron nga nagsasabi na ganito, mas gugustuhin niyang subukan gumawa ng mga bagay na dakila kaysa sabi ko, mabigo, kaysa subukan walang gumawa at magtagumpay. At I guarantee you, imposible na magtatagumpay ka kung wala kang ginagawa. Amen. Imposible. Napakaliit na chance. Nasasabihin mo, kay sera-sera. Di ba? Na dito na lang ako. At pagkatapos nakita mo, huy, nag-multiply. At ang problema natin, ang dami mga Kristiyano na ganito pa rin ang pananaw sa buhay. Lord, sinabi mo, magpapalain mo ako. Oh, Lunes na Lunes, nasaan? Natutulog pa rin. Hello?
Di ba? Sinasabi, Lord! Hindi ka naman sumasagot eh. Hindi mo naman ako pinibless eh. Ang tanong, nasaan ka? Hello? Amen. Nasaludo po ko sa mga kapatiran dito. May risk. Pero, mas mainam na nasumubok at nabigo. Okay? Kaysa sa walang ginawa. So, maaari pong hindi ko maabot ang lahat ng mga layunin na pinapagawa sa akin ng Diyos. Pero binigay ko yung the best. Amen. Pero sinubukan ko. Okay? Ang mahalaga ay ang pagsisikap na subukan. Kaysa sa hinayaan mo lang yung mga talento, galing, okay, resources na meron ka. Alam niyo po ngayon, lalo na ngayon. Okay lang sana kung ginto at silver. Ang taas ng value niya. Pero yung pera ngayon, ang bilis bumagsak ng value. Yung dati mong binibili, kaya nga pag nagkukwentuhan ngayon, kailan ba ako nga nakikipagkwentuhan sa mga tatay? Anong prayer meeting? Diba? Pinagtatawanan kami. Nung pinagtatawanan namin sila bakit si Papa, kasi ang baon daw nila, isang pera. Tama po, no? Kami, sabi ko, ako nga sukwenta sa umaga, sukwenta sa hapon eh. Centimos. Okay? Nung elementary, 25 lang yung pamasahe noon. Centimos, okay? So, ngayon, ang usapan, uy, yung baon ng anak ko, magkano? 100, 500, di ba? Bakit? Ilan taon pa nung nakaraan na? Hello? So, kung tinago mo yung 5 million noon, ano ang value ngayon? 100,000? Diba? Kaya ang Diyos ganito, yung may-ari, yung businessman, kasi naman, bakit mo tinago? Hindi mo naman na sinubukan. Hello? Alam nyo, kapag sinubukan yung gawin yung mahalagang bagay para sa inyong buhay, nag-iiwan po kayo na magandang epekto. Amen? Kapag sinubukan yung gumawa ng isang makabuluhang bagay na higit sa iyo, amen, nag-iiwan ka ng mga halimbawa sa iyong anak, sa iyong pamilya. At masasabi po natin, hindi ito tungkol sa kung maabot mo ito o hindi, kundi ang pagsisikap ang mahalaga. Amen? Kasi iba, yes, hanggang pangarap na lang. Nangangarap habang nakahiga. Nangangarap habang nakaupo. Pero walang ginagawa. Amen. So, hindi mo man lang sinubukan, sabi ng Panginoon, na kahit ilagay sa bako. Sabi nga po, ang walang gawin ay hindi katanggap-tanggap. Hindi po excuse na, ay, hihintayin ko na lang, kaya ito, December na naman. Maghihintay na naman ng next year. Kasi next year, naku, mas maganda na. Wala pong magbabago. Huwag mo nang hintayin ng next year. Huwag mo nang hintayin yung January 1. Amen! Ay, hindi. Magiging maayos ito. Amen? Ang sabi ng Bible, kunin ninyo ang nasa Kanya, 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10 salapi. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at ang wala at mananagana. Ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Kaya nga po, anumang bagay daw ang hindi mo na-manage ng maayos, sa huli ay kukunin pa. At ibibigay doon sa marunong mag-manage. Kaya huwag mong isipin na, oy, mahirap lang kasi kami. Tandaan niyo, ang daming mahihirap na napakayayaman na ngayon. Why? Wala silang puhunan. Diba? Wala silang sinasabing tadhana. Pero kasi sinubukan nila ng sinubukan. Gumawa sila ng gumawa. At sa tulong ng Panginoon, kaya itong mag-multiply. Amen. Tandaan po natin ang pabaya sa iyong pamamahala ay magdudulot ng pagkawala. Hindi mo kailangan ipag-pray.
wala ka nang gawin. Okay? Mangyayari yun. Unti-unting nawawala. Nawawala yung value, nawawala yung galing, di ba? Maging sa ating kalusugan, subukan mo. Huwag mong pamahalaan na maayos ang iyong katawan. Kaya ang dami, ang babata pa lang ngayon, expired na. Ano pa kanya natin yung buhay ni Nanay Mila? Alam niyo po ba si Nanay Mila? Ilang taon na po kayo? 71. Nagtatrabaho pa. Amen. Kita niyo ang mukhang bata. Hindi mukhang 71. Ano? Mukhang 51. Bakit? Kasi nga, ginagamit niya yung kanyang lakas. Hindi, uy, matanda na ako. Gusto ko na magpahinga. Ano, gusto ko sa Pilipinas. Hindi eh. Amen. Kasi nga lahat ng ating minamanage ay hindi nawawala. Naalala ko lagi yung sinasabi natin, oras katulad kanina. Last time, binanggit ko yung 2080. Naalamin mo yung 20%, okay, ng top 2 ng importante sa buhay mo. Okay? Gawin mo yung top 2 na yon at naniniwala po tayo na merong 80% na outcome. Okay? Bakit? Bakit po sinasabi to? Maraming tao abalang-abala. Akala nila, uy, sabi ni Pastor, gumawa daw ng gumawa. Umaga pa lang gumagawa na. Pagdating sa gabi, pagod na pagod. Okay? Pero dapat may gusto. Amen. Kaya nga pinag-usapan natin how to manage well. Paano tayo mag-manage sa ating oras, sa ating lakas, sa ating mga resources. Marami ngayon, busy sa wala. Bakit? Kasi nga, sa top 10 na kanilang priority, yung lower ang kanilang ginagawa kasi madali. Madaling magpahinga. Di ba? Madaling makipagkwentuhan. Hindi yung top priority mo eh. Pero yung mga nag-research, nag-aaral para mag-improve, di ba? Madalas may hirap eh. Kapag nagawa mo yung top 2 priorities mo sa buhay, o sa isang araw, nagawa mo yung 80% ng outcome sa buhay. Sulit. Kaysa sa lahat ng lakas mo ibibigay mo doon sa top 10 na baliwala lang. Amen? So, hindi lamang po yun. Ano ba yung principle na ating matututunan? Ang tapat na katiwala ay ang daan para sa multiplication at banal na promotion. Sino po rito ang gusto ng multiplication? Hindi lang addition. Sa inyong negosyo, yung pumapasok, hindi lang plus, kung hindi multiply. Diba? Yung mabuting katiwala, sabi, nung natanggap niya, ano kanyang ginawa? Dali-dali. Sabi doon, dali-dali, kinuha niya at kinalakan. Sabi mo nga, time is gold. Diba? Totoo yun. Kaya mapapalad yung mga bata dito eh. Kasi meron na silang naririnig na ganito na kailangan nilang i-manage ng tama yung kanilang oras. Kasi kung hindi, mamaya may kukwento ko sa yung matanda. Na kung kailan huli na ang lahat, doon pa lang nila nare-realize, wait, time is good. Amen. Hanggat may lakas ka, hanggat may talino ka, hanggat may kalusugan ka, gamitin mo na ito. Amen. Sino po rito gusto ng promotion? Amen. Lalo na promotion para sa gawain ng Panginoon, para sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Diba? Ayaw natin taga-upo lamang. Ayaw lang natin na maging observant o observer. Gusto natin is mag-improve, mag-level up. Pero meron ng condition. Kailangan mo muna maging good and faithful. Amen. Na sabi doon, ang tumanggap ng 5 araw. Kumbaga, hindi na siya inutusan pa. Hindi na siya binigyan ng pagkakataon para maghintay pa ng kinabukasan. Okay? Kundi dali-dali niya itong ginawa. Kaya nga sabi sa kanya ng Panginoon, maganda ang ginawa mo, mahusay at maasahang alipin. Yamang pinagkatiwalaan ka sa kakaunting bagay. Alam niyo yung kakaunting bagay na sinasabi? Yun po yung 5 talento.
na kung sa 250 something million times 5, yun yung kakaunti sa Lord. Sabihin mo sa katabi mo, kakaunti pa pala yun. Amen. Kaya kung iniisip natin, mahirap ang Diyos, kakaunti pa sa Kanya yung bagay na yun. Amen. Kumbaga, wala pa pala sa kalingkingan yung pinagkatiwala ng Diyos sa atin na mayroon tayo. Ibig sabihin, kaya pa pala itong dumami. Tama? Kaya pa palang dumami yung aking abilidad. Kaya pa palang dumami yung aking kakayanan. Amen? Huwag po tayong masanay ng gano'n na. Lalo ngayon, grabe. Ang tindi ko ng technology ngayon. Noon, kailangan mo pa magpunta ng library para mag-research. Okay? Hindi pa uso noon ang internet, hindi pa uso si Facebook, hindi pa uso si YouTube. Pero ngayon, noon nagpupunta pa ako sa bahay ni Kuya Willie para mag-aral ng gitara. Okay? Ngayon, kahit nasa kwarto ka, kaya mo magbuo. Okay? Ng kung ano-ano. Grabe, kaya mong mag-repair ng sasakyan sa pamamagitan ng YouTube. Grabe! Grabe! I-text time lang, kaya natatawa sa akin si Mrs. Pero nagkakawa ng isang taong walang alam yung mga bagay-bagay dahil nag-research. Ngayon, na kung gagamitin natin itong technology nito, eh sabi nga, the faithful steward brings increase. Amen. Hindi, alam ko na yun, okay na yun. Yung mga tapat at mabuting katiwala, laging natatagdagan. May mga bagay pa minsan nababawas, pero patuloy pa rin sa pagdagdag. Pakigulong mo nga sa iyong katabi. Faithful stewardship brings increase. Diba? Ito'y nagdadala ng dagdag. Na kung tayo, sabi nga, you have been faithful with few things, and I will put you in charge of many things. Ang problema natin, doon sa few things na yun, ano ulit? Kunti lang kasi. Hinihintay natin dumami, pero wala naman tayong nagawa. Kaya pala ganun. Nagkaloob na ang Diyos, pero ikaw hindi pa kumikilos. Kaya sabi ng Panginoon, ikaw na napagkatiwalaan, na i-manage mo ng tama. Sabi nga, God promotes those who manage well, not those who simply have potential. Madalas inisip natin, ito may potential, ito may potential. Ang daming tao may potential eh. Pero kung hindi nila mamamanage ng maayos, yung mga potential na yan, diba? Yung mga kakayanan na yan, sabi, mawawala or magmumultiply. Alin ang gusto mo? Amen? Kung ito'y mananatiling nakatagong potensyal at yung ating mga galing, diba? Sabi nga, saan daw lugar ang daming mga nasayang na potensyal? Sa cemetery. Huwag mo nang hintayin. Diba? Na maibaon lang yung galing mo. Huwag mo nang hintayin yung mga resources mo na yan. Na, play safe tayo ngayon. Kaya nga, ang ganda ng topic natin. Alam niyo po, excited ako sa series po na ito. Kasi yung blueprint na ibinigay sa atin ng Diyos, kompleto. Lalo na kapag tinala kayong wisdom, grabe. Huwag mo kayong mawawala. Hindi lang po ito pera-pera, mga kapatid. Kundi ma-enjoy nyo yung buhay dito, ma-enjoy nyo yung paglilingkod sa Panginoon, ma-appreciate nyo ang Diyos. Nakakala natin wala tayo, pero ang dami-dami palang bagay na binigay sa atin ng Panginoon. Amen. Increase follows faithfulness. Amen. Na kapag naging tapat tayo, ito po ay dumadami. Na i-manage po natin ang tama, dumadami. Isa pong pastor na si Reverend Rich
Pratt. Ayan. Hirap din kasi. Isa po siyang author. Okay? Nagsulat po siya sa Leadership Magazine na tunay na nangyari. Nag-aano po ako ng isang illustration about faithfulness. Kasi sabi, gusto ng Diyos na tayo maging tapat. Meron daw siyang isang miyembro na habang siya isang linggo ay nangangaral, ay hinimatay at tumama yung kanyang ulo sa ulo. So meron po doong EMT na kaagad-agad na tumawag ng ambulance. So yung mga nasa ambulance, nilagay na kaagad si stretcher dahil nga halos nawala ng malay. Maya-maya po, nagkamalay po yung babae. Ang pangalan niya ay Mary. Uy, hello Mary. Ang pangalan pala ng si Mary. At nung kanyang nagkamalay, nakita, hinanap niya yung kanyang anak. At pagkatapos, sinenyasan. So yung mga tao, talagang attentive dahil, naku, ano ba yung sasabihin nito? Tinawag yung kanyang anak. At ang sabi niya sa kanyang anak, anak, yung tithes and offering ko, nasa mat. Grabe, no? Grabe yung puso nito. Hindi yun, anak, yung 5 million ko, nakatago doon sa jacket. Nandoon sa lalagyan ng libro. Kung sakaling managutan ako ng hininga. Di ba? Baka may pamigay sa iba. Hindi makita. Grabe. Kaya nung sinusulat nito, manghambang nga siya sa kanyang napakinggan na istorya. Ito po'y tunay na nangyari. Nasa dinami-dami ng kanyang iniisip, ang laman ng kanyang puso, maging mabuting katiwala sa pinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Kahit na doon sa last moment ng kanyang buhay, iniisip niya, paano ko mabibigyan kaluguran ng Diyos? Paano ko mabibigyan ng kalwalatian ng Diyos sa mga bagay na mayroon ako? Grabe, no? Naalala ko tuloy. Sino yan? Nung ako, di ba nabanggit ko sa inyo, nagsimula akong magtrabaho sa napakabahong mushroom farm. Okay? Mga ilang buwan lang naman dahil hindi ko rin talaga kinaya. At bago ako maging painter sa US, ay naging po ako, janitor. So sa pagiging pintor, bago ako maging pintor, magkatulog naman, pastor, janitor, pintor. Di ba? Pwede! Dito po ako naging janitor. Yung True Grace Church, dati siyang Faith Assembly of Lansing. Okay? Diyan po ako, ayan, malaki po yan. Meron pa another building, yung office. Sana ganito man lang tayo. Nagkakaroon sila salon, doon sila kami sa nagsaservice. Tapos meron sa ibaba, may mga bata, saka bababa ang 3 stories, mga youth. Grabe. So doon po, ang trabaho ko po noon ay janitor. Hanggang sa naging all-around maintenance. Nagpipintura, nagre-repair ng mga simpleng sira, pwede lang sira ng ulo, ano. So, ito pong pastor na ito, si Reverend Daniel Siklis. Yan. Nakita niya. Siya po yung head pastor noon. Okay? Bago siya palitan ni Pastor Peter, na naman siya dati dito sa King's Garden. Okay? So, sila po yung mga dati kong pastor sa US. Dahil sa laki ng kanyang backyard, ayan po yung kanyang backyard, ang kanyang ginagamit ay special na lawnmower. Ngayon mas malalaki na eh. Kasi ito, bukod pa po itong 2014. Okay? So dahil yan po yung kanyang backyard. At ito pa. Ayan. Ito yung kanyang bahay. Nakita niyo yung firm tree na yan. Kapag binalik ko yan, ito po yan. So ibig sabihin, all the way, mga siguro nasa 2,500 square meter yung kanyang bahay. At ito po yung kanyang harapan. Wow! Diba? Ang siya eh. Mahilig siya mag-garden, matituloso. Kumbaga, siya po yung nag-aayos niya. Ito yung kanyang harapan ng bahay. Okay?
na siguro nasa yun nga 2,500 square meter at mga worth more or less more than 4 million. At sa gabi, ganito po yan. So, ang laki po ng bahay, parang mansion na naman. At minsan po, nangailangan po siya na mag-stay in at mag-maintain nung kanyang backyard. Bagamat may mga sprinkler na noon, sa loob ng bahay, kailangan diligan, tapos mower, imomo ang paligid. At yung loob ng bahay, may mga halaman na kailangan diligan. So, kailangan nila ng stay in. Mag-stay ng isang buwan. Okay? Tapos, nabigla ako kasi bigla niya akong kinausap. Na kung pwede, ako daw ang tumira sa kanyang mansion. Okay? Sabi ko, bakit po? Kasi daw, di ba, nung ako yung naglilinis, nung ako yung janitor sa kanyang office, gustong-gusto niya daw yung aking paglilinis sa kanyang office. Lalo na yung kanyang CR. So, sino mag-aakala yung isang janitor ay papatirahin sa isang mansion? Why? Ano sabi? Yung pinagkatiwalaan ng maliit na bagay ay pagkakatiwalaan sa mas malaking bagay. Amen? Madalas gusto natin malalaki kaagad na bahay. Pero ang tanong, kamusta yung maliit natin na bahay? Okay? Gusto natin malaking negosyo kaagad, pero kamusta yung ating negosyo ngayon? Gusto natin mataas na posisyon, pero kamusta yung posisyon mo ngayon? Ginagawa mo ba ito ng buhusan? Minamanage mo ba ito ng lahat? Amen? So, pinaranas sa akin ng Lord na tumira sa isang lugar na sasabihin kong, grabe, kakaibang karanasan. Hindi ba tayo, ayan, yung mga mahilig mag-travel, gusto natin yung 5-star hotel. Okay? Yung malambot na kama, ayan, sarap na tulog doon, ano? Tapos, pag binuksan mo yung rep, pwede mong kainin, kaya lang, mababayad ka. Okay? Lahat ng mga gusto mong gawin, mga flat screen TV. Alam mo, nakakamanga sa Diyos. Kasi, pinaranas sa akin ng Lord, at least kahit isang buwan, na tumira sa malamansyon na tahanan. Pero di ba kadalasan, sa 5-star hotel, paglabas mo, anong gagawin mo? Magbabayad ka na. Okay? Mabayaran mo yung kinain, babayaran mo yung labasan, kung meron ka labasan. Pero ito kakaiba. Kasi lahat ng pagkain dito pwede kong kainin. Okay? Lahat ng bagay dyan pwede kong i-enjoy. At kung dumating sila after 1 month, binayaran pa nila. Grabe, no? Ikaw nagbabayad ka sa malaking bahay, di ba? Pero ito baliktad. Diba? Babayaran ka pa dahil sa paglilingkod mong ginawa. Na imbis na ikaw ang magbabayad sa kanila doon sa karanasan na yun, hindi ikaw pa ang babayaran nila, kundi promotion ko ito. Amen? Na sa atin, totoo yung kasabihan, if you have been faithful with few things, I will put you in charge in many things. Huwag mo munang asahan yung many things. Huwag mo munang asahan yung 5 million. Kung doon sa 1 million o 1,000, hindi ka pa mabuting katiwala. Kasi ganun hindi na mangyayari. Amen? Hindi ko kayo dinidiscourage. Okay? Pinapakita ko lang sa iyo yung prinsipyo ng Diyos sa bawat isa na kaya pala gano'n. Nakakala natin, gusto natin, yun kasi, pangarap natin, gusto natin magandang kotse. Diba? Sports car. Pero ang tanong, kamusta yung kotse mo? Kamusta yung bisikleta mo ngayon? Ayun, walang oil, puro kalawang. Alam nyo na. Diba? Kung doon pa lang sa bisikleta, hindi ka na mapagkakatiwalaan, anak. Paano pa doon sa mas mahal? Amen? Huwag ka munang umasa doon sa malaki. Simulan mo ngayon doon sa maliit. Amen? Bakit? Kasi be faithful in how you handle your current income. Even it is small. Amen? Na madalas tayo nagre-reklamo, alam niyo kung bakit lumiit yan? Kasalanan ba ng gobyerno? Kasalanan ba ng Diyos? Kasalanan ba ito ng magulang mo? Ulit! Kasi hindi natin
na ma-manage ng tama. Pero ito nakakatuwa. Bakit? Kasi nga, may panahon pa. Amen? Hindi pa huli ang lahat. Tandaan po natin, kung ano ang ginagawa mo sa binigay ng Diyos sa iyo, ay nagdetermina kung ano ang susunod na ibibigay niya sa iyo. Okay? Kung ano meron ka ngayon, di ba? Binigyan tayo ng Panginoon. Kung ano ang ginagawa mo doon, ito yung mag-determine kung magkano o ano ang ibibigay pang muli sa iyo. Kaya nga po, stewardship is not about how much you have. It's about how well you use it. Amen. Ito po yung sinasabi ko. Kilala niyo to? KFC? Anong pangalan niya? Colonel Sanders. Alam niyo po, nung binabasa ko yung story ko, naiyak ako. Bakit? Kasi, 1890, nung siya yung pinanganak. Okay? 1895, namatay ang tatay niya. Ibig sabihin, 5 taon lang siya. So, napilitan yung nanay niya na magtrabaho sa kanin, sa dilata. Okay? So, meron siyang kapatid. Masipag yung tatay niya eh. Kasi 5 taon siya, 5 sila magkakapatid. Okay? Ang galing ng math eh. Pagkatapos, at the age of 7, tinuruan na siyang magluto. Para yung nanay niya mabilis makapagtrabaho at kahit na hindi umuwi, may kakainin yung kanyang 4 na kapatid. Pero doon sa kabila ng kanyang kabataan, sinubukan yung lahat. At the age of 13, nagtatrabaho na siya sa railroad. Okay, labor. At the age of 13. Noong 20s and 30 siya, nagsimula siyang mag-apply sa mga trabaho, pero lagi siyang nag-fail. Okay? Lahat ng kanyang career, halos sinubukan niya rin mag-insurance. Okay? At hindi na naman din maganda. Nag-launch po siya ng ferry boat sa Ohio. Pagkatapos noon, nagpatayo ng mga tulay. Kaya, hindi na ginagamit yung mga ferry boat, kaya na naman, bagsak na naman siya sa negosyo. Hindi lang yun. Naggawa din siya ng gas station. Wow! Diba? Para magpatok ito. Noong 1927, noong pa ho kasi sila eh. Pero dumating yung Great Depression. Kaya sarado lahat. Bagsak ang ekonomiya ng Amerika. Hanggang sa dumating yung pagkakataon, nagtinda na lang siya ng chicken sa mga truck. Okay? At marami pa daw failures na nangyari. Imagine, 60 years old siya nung nagsimulang mag-boom yung kanyang pagtitinda ng chicken. Ilang taon? 60 years old. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, may panahon pa. Amen. Kung ito hindi tumigil, hindi sumubo na sumubo. Amen. Minanage yung mga bagay na meron siya mula sa pagiging 7 taong gulang. Amen. Madalas kasi hinahanap natin yung wala eh. Huwag kang manggaya sa iba. Hanapin mo kung ano meron kang galing. At hanapin mo kung ano yung hilig mo. Amen. Hanapin mo kung ano meron ka. At yun ang gamitin para imulit mo. Sino mag-aakala, mula doon sa 60 years old, yung kanyang KFC na meron dyan sa Balanga, di ba? Meron ng, noong, ewan ko kung anong year to, meron na siyang 20,000 KFC at 118 countries na meron KFC. Grabe, no? Sino magsasabing mahirap lang siya? Sino magsasabing wala siyang tatay? Sino magsasabing wala siyang magagawa? Amen. At marami sinasabi natin, uy, basta ko yan. May pinag-aralan ako. May magulang ako. Meron akong resources. Meron akong Diyos na magbibigay sa akin ng gabay at direksyon. Amen. Kapatid, hindi pa huli lahat. Sa ba tayong katiwala? Mabuting katiwala? O katiwaldas? Nagnanasa ang Panginoon sa bawat resources na pinagkatiwala sa iyo.
Hindi ang Diyos ang mag-determine na. Ikaw. Amen. Ikaw ang mag-determine na sa tulong niya, sa wisdom na binibigay niya, sa gabay niya, kung paano mo ito gagawin. 5 years from now, tinitingnan ko ang church na ito, higit pa rito. Amen. Kasi naniniwala ko sa gana ang Diyos. Naniniwala ko kayang produce ng Lord ang church natin. Kanina nung nagkakamayan tayo, wala na akong lugar. Okay? Wala na akong lugar. Sabi ko, Lord, mas kakailanganan na namin ng mas malaking church. Hindi na kami makakilos dito. Amen. Tingnan niyo sa labas. Saan ipapark yung inyong Lamborghini? Ito, tatawa-tawa kayo, ha? Oo. Mamahilbig kasi. Voice na lang. Diba? Papayagan mo bang maalikabukan yan? Hindi ito pera-pera lang. Pero naniniwala ako na nais ng Diyos na bigyan tayo ng buhay na ganito kasisi. Amen. Yung kahit simple lang, sabihin natin. Pero dahil nga pinagsikapan mo. Amen. Kaysa sa sinasabi mo simple lang, pero ayun nga sabi kaya ba naman sinasabi simple dahil wala akong ginagawa, wala kang choice. Kung pwede namang may choice ka, sasabihin mo, gagawin mo yun. Tama? Na imbis na okay lang na sumakay sa sasakyan, pero kung meron kang choice sumakay sa simpleng sasakyan, di ba? Na, po pwede naman. So, nasa sa atin, ano ba yung heart natin? Maging mabuting katiwala o katiwaldas ng Panginoon. Okay? So, tayo po lahat ito tumayo. Mga practical application. Tingnan po natin yung ating finances ngayong linggo. Tingnan natin, ano ba yung nasasayang nating finances? Okay? Baka maraming natatapon lang. Tingnan nyo yung inyong rep. Right? Na, ang dami palang masasayang. Yung binibili po natin, kamusta yung shopping history? Di ba? Tingnan po natin, ano ba yung nasasayang? And then, choose mo po sa isang area po ng buhay natin, kamusta yung ating time management? Financial planning. I hope na isang araw, kulang kasi talaga yung oras natin na meron tayong pagtuturo patungkol sa financial planning. Na magkano yung ginagastos ko, magkano ang pumupunta, magkano yung lumalabas, magkano yung naitatabi, may savings. So hopefully, sa ating pag-aaral, aabutin po natin yan. Lastly, pwede bang pakiano pa? Isa na lang. Pwede po ba natin itong gawing deklarasyon? Last na po ito. Sabay-sabay nga po natin basahin at gawing declaration sa puso natin. Ako ay isang mabuting manager ng mga yaman ng Diyos. Ako ay tapat, masipag at mapagkakatiwalaan. Hindi ko tinatago ang ibinigay ng Diyos sa akin. Ito ay aking pinapalago. Ang promosyon ay darating dahil mahusay akong tagapamahala nito. Ako ay tapat at mabuting katiwala at di katiwaldas. Manalangin po tayo. Aming Ama, marami pong salamat dahil alam ko po na katulad ng iyong paghahari, sinabi mo ganito rin ang aming kalalagayan, Panginoon. Wala po ngayon, Panginoon, tulungan mo kaming maging mabuti at tapat na manager, Lord God. Sa bawat isang naririto, salamat sa pagbubukas mo ng aming mga paningin at pangunawa, Panginoon. Ang daming nasasayang, ang daming nawawala dahil hindi po namin na-manage ng tama. Dahil hindi rin kami nag-i-improve sa aming mga sarili at inaasahan namin ng ibang tao, inaasahan ka namin magpala, pero ang dami mo na palang pagpapalang binibigay sa amin, natatapon lamang. Sa oras po na ito, patuloy mo kaming bigyan ng karunungan, ng gabay. Lord, alisin mo yung takot at katamaran in Jesus' name. Alisin mo yung takot at bigyan mo kami ng pananampalataya. Alam po namin dahil sa pananampalataya, ito'y pinagkatiwala mo sa amin at hindi ka nagkamali sa mga pagpapalang ito at kaya itong palaguin in Jesus' name. Hindi lamang ng addition kundi multiplication. Kaya mo kami i-promote doon sa mga mabababang o
or sa mga simple posisyon, Panginoon, kaya mo kami itaas at pagpalain, Panginoon. Mula sa araw na ito, huwag mong hayaang lalabas kami sa lugar na ito na hindi magdi-decide, Panginoon, na mula ngayon, we will be a good steward. Magiging maayos kaming manager. Magiging tapat at mabuti kaming manager sa mga bagay, talento, sa yaman, Panginoon, sa ari-arian, Panginoon, na pinagkakatiwala mo sa amin. Hindi po amin ito, katiwala lamang po kami. Kaya sa oras po na ito, gagamitin po namin ito ng buong husay, buong pagtsatsaga, Panginoon, na i-multiply, papaluguin ang mga pinagkatiwala mo sa amin. O pa sa ganoon, sa aming pagharap sa iyo, maririnig po namin ang katagang good and faithful servant. Come. Lumapit ka, sumama ka sa akin, makisaya ka sa akin. Lord, bigyan mo kami ng kasiyahan ngayon pa lang sa paglilingkod. Na kahit sa iba, tingin nila ay maliit, kakauti, mula doon sa kakauti, dahil napagkatiwalaan mo sila. Dahil naging mabuti silang katiwala, ito'y dadami, lalago, Panginoon, mag-i-increase. I pray, Lord, that increase will come, Panginoon, as they follow you, Lord God, as they improve themselves, Lord, ang bawat isa, sa mga nakikinig, nanonood, ngayon sa internet po na ito, Panginoon, I pray in the mighty name of Jesus. Mula doon sa puhunan, mula doon sa kakayanan, mula doon sa kung ano meron sila ngayon, Panginoon. Bukas sa makalawa, Panginoon, magiging doble ito in Jesus' name, Lord God. Yung aming mga talent, yung aming mga skill, hindi ngayon kami papayag na hanggang doon na lamang. Papasarapin pa namin ang pagluluto. Gagalingan pa namin ang trabaho. Lord, aayusin pa namin ito, Panginoon. Hindi kami papayag na gano'n na lamang, Panginoon. Mula ngayon, Panginoon, itaas mo yung level, Panginoon. I-level up mo ang iyong mga anak, O Diyos. Nasasabihin nila ng mga tao, wow, ang galing nito kasi Kristiyano ito. Kasi mapagkakatiwalaan ito. Kahit wala yung boss, mapagkakatiwalaan niya sa pera, sa trabaho. Lord, maganap nawa ito sa bawat isa. I-increase mo ang kanilang faith, Panginoon, na pinagkatiwalaan mo sila sa mga bagay nito at magiging mabuti silang katiwala. Kaya maraming pong salamat, Panginoon, na mamangha kami sa iyong kadakilaan. At salamat po dahil lahat sa amin ay binigyan mo at walang-wala. Mahatagpuan mo kami na patuloy na magtatapat at gumagawa sa iyong Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Thank you, Jesus.